sa tanan liwat. And lipay di kuya. Ari ko di. And ari ko di po sa inyo. Salamat sa Diyos. Give kay may freedom kita sa pag-enjoy sa pulong sa Diyos. With our dearest friends, brothers and sisters in Christ. It is always a very happy experience. Ang blessed na ang word ni blessed, natong sa Beatitudes, ang iyagit significance sa original language. Ang levels, ang kalipay mo bala, kingly nga kalipay, blang complete, kag hindi magiba, blang kalipay, no? It is always that experience to be around you, guys. We have the same mind. We want to worship God because He is worthy of our worship. And God being worthy sang aton nga worship, do ka sakit na actually nga utang sa aton nga Christians nga because our lips nga aton nga mga bibig, we always claim that the Lord is worthy of worship. He is worthy of all glory, mama. And we like saying those things, right? I mean, Facebook posts, so we talk to our friends, nalamihan na magambal yung word, di kita si Lord idayahon. But questions are, how much time have we spent enjoying the Word of God? How much time have we spent in prayer? How much time have we spent in fellowship? How much energy and resources have we offered to our local churches? So, if you answer those questions, do you really see your life nga gakabuhi ka nga just worthy gid man, di ba? We fail. And it's a sad and painful thing. Do you really see God as worthy or basi hambal mo lang? So based on life mo, how patient are you with your spouse? How patient are you with your kids? Do you honor your parents? Do you love your friends? Muna sila ang mga questions nga ginabatuan ta as we ponder upon the idea that God is worthy of worship. Hindi na saya simple nga phrase nga naging cliche na blas mga gagko kasimbahan yung mga namit ng mga lights na diskuhan na. God is worthy! Yes, church! It's a sad thing. I mean, wala man tayo against mga gabot. It's good that they do that, but we must examine ourselves if we really mean what we say. I mean, si Tintin and I were sorry kami sang kagahon. How do you carry yourself around people, no? What kinds of words do you choose to say sa tao sa palibot mo? Do you care if they get offended? Do you care if they appreciate you? It's a risk that you should take, di ba? If you want to build your reputation, as a person, amo na yung mga manggad eh. No? So, si Andrew Tate, ganyan mo na ginapatiyan niya. Ang manggad gidya is reputasyon gidya siya. And how do you build it? No, you calculate the words that you say sa mga tao sa palibot mo, and then you actually accept kung ano nang pag-take nila sina. Because you want to build your reputation. Hindi pwede nga wala ka reputasyon, be. Na okay ka man di sa amo nga side, okay ka man di sa amo nga side, hindi na pwede. It doesn't make any sense, and it is just pure stupid for you to be okay with how the world lives and you claim that you're okay with Christ. So amo na, no? It's also one way of thinking about it. Okay, we have this great privilege to worship God tonight by looking at His Word. Enjoy ta ang isa, no? As the Holy Spirit joins us and gives us understanding. Na? Okay, last week, ginlantaw ang life ni Joseph, right? Kung paano again manifest ang consistency sa iyang vow nga higugmaon niya gid si Maria, no? Despite all those factors we discussed last week, makasiling ka palang gayam gid si Maria, no? And I really think only a few men in this world can do that. Only a few. I don't even think I can do that. But of course, at the bottom line, we see that it was actually God's power who enabled him to whatever he was able to do. And kita tayo ang gahom sa Diyos pag-work sa lives ni Joseph at ni Mary to accomplish His perfect and pleasurable purpose.
Masiling tabla nga do hindi man to pleasurable lang na was flood no. Din po nanan sang Dios ang Sodom and Gomorrah sang kalayo. See, pero pleasurable to because it was actually a demonstration of his anger against sin. By doing that, by doing those catastrophes, he manifested that I am a holy God and I will not stand here and then just watch this. Nga. Subong niya, tunan ta ang Matthew chapter 2 verses 1 to 12. So yung glawe, gini nga session, so you better brace yourself kay magkatulugan gito ni. Basahon ko Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, in Bethlehem of Judea, for it is written by the prophet, and you, O Bethlehem, verse 6 na, in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Verse 7, then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, go and search diligently for the child. And when you have found him, bring me word that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother. And they fell down and worshipped him. Then, opening the treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. So that's Matthew chapter 2, verses 1 to 12. And muna lang tawag tatanay. Kabay pa ang Diyos pa kamayuhan niya ta. Kabay pa ang Holy Spirit would hush our hearts, no? And quiet our hearts as we ponder upon His word. Okay. In verse 1 sa Matthew chapter 2, may mga bagay nga dapat i-define na gitsindihon. Okay? Number 1, Bethlehem of Judea. Ano na sa nga lugar? Okay? Number 1, sa Genesis 35, 16 to 20, dito makita nga si Rachel, ang asawa ni Jacob, napatay sa tanggabata sa kay Benjamin, no? Dira ay lubong. She's buried on the way to Ephrath, ang pangalan sa Bethlehem sa una. And iyang lulubngan, pilgrimage na sa remembrance, pilgrimage and remembrance. Ang first nga king sa Israel naghalin sa lineage ni Benjamin, si King Saul. Ano pagkita ng Bethlehem? Sa 1 Samuel 16 verses 1 to 13, si Samuel ginpadala sa Diyos sa Bethlehem para i-anoint si David, the youngest son of Jesse, nga future king sa Israel. Dira ang natabo si Bethlehem. David's connection to Bethlehem earns the title City of David. Amo ni sa tawag nga city on a hill. Kaya ang Bethlehem, syudad di sa, pero nabubukid na sa kasyudad. Ano sa ang Bethlehem? Ano pagit ang Bethlehem of Judea? Sa Micah 5:2, unang taon sa Old Testament, the prophet Micah foretells gin prophesy niya nga may ruler nga maghalin sa Bethlehem. Kag of course, we know that ang ina nga prophecy by Micah sa chapter 5 verse 2 ang ginfulfill ni Jesus Christ when He was born. Basahon tang Micah 5:2, basahon subong. But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah,
from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient of days. Ni Micah. From God, from Yahweh himself. Tigin prophecy ni Micah 700 years before sa birth ni Christ. Tapos si David na bata, 300 years before sa amo nga prophecy. Blah. Ang from ancient of old na, it can be interpreted as this baby will come from David, and this ang last na phrase ng Micah 5:2 from ancient of days, pwede na interpret nga from eternity. Dira mo na makita as early as Micah 5:2 that Jesus Christ came from David and he came from eternity. He is not only a physical king who was born by a virgin, but he also came from eternity. Why siya actually maging sumuran? He is an eternal person, the second person of Trinity. Anong pagkita ang Bethlehem? Dira man na si Ruth, by the way, pagan asa. Ang pagan nga taga Moab, panawag sila kung bay ka, Moabites. Kung laki tayo Moabite Ruth, dira yung malaking pakaslan si Boaz, Bethleheman. Kapagid, last. Sa 2 Samuel 23, verses 13 to 17, kag sa 1 Chronicles 11, dira tama na makita, bilasang si David, ginahunting siya sa mga Philistines. In this exact place in Bethlehem, this is where David longed for the well of Bethlehem. Inablang uhaw siya. No? So, there are a lot of interpretive nuances dira. Dira si David, nagkapangita siya comfort sa iyang nanlan samtang ginahunting siya sa iyang mga kontra. So amo na sa ang nabalanta about Bethlehem. Sino pa ito na mention sa verse 1? Si Herod the Great, no? Dahil nag-aanta mo sa perte ka boring nga history. Na-mention tanan ni siya, I think 2 weeks ago or a week ago, Herod the Great, diba? Significant figure nga halin sa ancient Near East. Kilala siya nga ruler sa Judea, do client king siya nga gin-install to sa Roman Senate. Ang iya nga paghari kag pagliti may mga notable achievements siya mga controversial nga mga actions pagid kag complex nga klase legasiya. No? So si Herod ano na siya, Idumean, but sila nga halingam sa mga Edomites, no? A region of south sang Judea. The Idumeans were descendants of the Edomites. Amon isla ang forcibly convert into Judaism. Dumduman nyo nga ba kasi last week nga ang culture sang Jews na Hellenize na gid sila na turn into a Greek, grabe na gid influence ang Greek culture sila. May natabo nga Maccabean revolt, diba? Tapos tindog ang Hasmonean dynasty na dako man ang relation na ni Herod. Iti ang mga Idumeans mga ginhalinan ni Herod, gin-force ni sila sang leader sa Hasmonean dynasty nga si John Hyrcanus 125 years before nabata si Christ. Nga mag-adhere siya sa mga system. Ang amay ni Herod influential si Antipater. Tapos, ang iyang heritage mix ni Herod, although ang iyang descent is Idumean, ang iyang Iloya Arab. Unang tawa mo subong sa subong nga mapa, dira mo na makita ang countries like Jordan, Saudi Arabia, Israel, Syria, do dira halin ni Iloy. And tiyan mo na complex niya nga identity. Ang iyang pag-rule naman niya, Roman client king siya, di ba? Pina-appoint siya ng maging king sa Judea sa 40 years before natawag si Christ. Tungod na nga sip-sip sa klase tabo. Ayaw sa mag-pasip-sip sa mga dagpo. Muna. Grabe ang architectural cultural projects. Ito mo damo siya building. I mean, if we're gonna trace every building ang katindog ni Herod, katahom gid. No? Siya maligani ang nagpatindog kadua gid sang temple sa Jerusalem. Ito of course lain nga sa mind because ang ginahimo actually ni Herod sa una, gusto yaman nga daw patihon yaman ang Roman Empire nag-install siya, pero hindi yaman gusto nga mag-revolt ang mga Diyos sa iya, so mayo sa magtimpla-timpla bla, no? Ang amugin ang galaw ang kalain.
No? Migo kasang tanan, ambot silingon, wala kamigo. No? If you are friends of everyone, it means you don't have any friends. Hindi pwede yung close friends ka mo sa mga Christians, sa mga serious, tapos close friends mo sa mga panulay, diba? Hindi ka na pwede yan. Pwede yan, hindi ka nila hate, pero hindi ka mo na magsawanay yan. Hindi ka mo na magsawanay. So if you're a person nga daw okay ka sa piyak, you must examine yourself because it's not the way that it should be. Wala ka sa reputasyon na gina-build. It's sad. Gin-maintain niya ang power niya by skillfully navigating complex political landscape. Kasi ang chimpo, ginabalance yung relationship niya. Tapos, ang ipong Obraya, gin-suppress yun yung mga rival. Siya, he even killed his own family para lang hindi ma-threaten ang iyang kingship. Grabe niyang ang attachment niya sa... Kaya gin-take niya yung... Gin-assume niya yung title nga King of the Jews. Pilingon man si Herod daan. Gusto niya nga siya ang king. So, ang ginimo niya, gipatay ang iya kaduwa nga asawa. Ang duwaya ka bata sa iya kaduwa nga asawa pinatayaman. Iya mother-in-law pinatayaman. Ano na, match mga mother-in-law. Patay man din loya, pati yung brother-in-law yung patayaman, no? Pati ang subangi sa first yung wife yung patayaman. Pero kasi ano yung patay, days after siya napatay sa masakit. Amo na sa kapraning, amo na sa kaparanoid si Herod. Importante hindi nga mabalaan yun na tanan because we're gonna explore the Matthew chapter 2 and we will see how Herod did it, no? So amo na si Herod in a nutshell. Ano pagkita nga sa verse 1 to ginanabasahan ta? Wise men from the east, no? Sino ning wise men eh? Ang term ng gamit sa ila, magi, hindi is actually nag-appear sa Old Testament a few times. No? Pero technically trace mo ganding dandaan ni sila ng mga tribe ni sila sa mga priests, no? A very, very religious tribe. Ang mga historian, nag-agree nga very ancient sila kung pwede sila ganit matrace back pagkat sa chimpo ni Abraham which is 2,000 years before the birth of Christ. Ang city of Ur bala, asa subong mga ziggurat na makita ta sa Middle East. Ara pa na to yan. And it was there since Abraham's time. Ang naka-amazing sa history. Kaya matrace ta na sila tanan sa kung saan si Abraham bata. Pasa nga dalog si Luke. Sa gaglangan-lagan, ara na to yung mga ziggurat yan ang gina-worship sa mga pagans. No? So, iban yung mga historians, gina-trace niya yung mga ang wise men or ang magi sa amuto kadaan ng panahon. No? They appear in the time of the Babylonian captivity. Sorry, taman nila sweet, di ba yung capture sa Babylon ang isa kingdom sa Israel sa divides after napatay Solomon. Diba? 586 years before the birth of Christ. Araman sila sa Medo-Persian Empire. No? Amo na sa nagsunod sa Babylon. Ara sila gyapon at that time, no. Amo na nakadugay pero na-maintain nila ang ilang practice, ilang culture ng mga magi, mga wise men na nakita sa Matthew 2 verse 1. Now, ano gid bala ang nabalaan nila about kay Christ? Di inihalin ng ilang nga aging kadtuan nila si Christ. Right? Na-wonder ka, what do they really know about our Lord Jesus Christ? Huh? How could they know anything about the birth of Christ? The answer to that is, kulang taon mabla ang deportation sa Babylonian captivity, di ba? Ang natabo sa Israel. First Northern Kingdom and then Judah, Southern Kingdom, dala ni sila sa captivity for 70 years. Right? Tapos nag-intermarry ni sila sa mga pagano yan, no? Mga taga Middle East, nag-remain sila sa Middle East. Tapos ang ilang Old Testament knowledge na dala nila sa amunang region. And what's amazing, si Daniel Black, ang ginaboy sa Lion's Den, nangin prominent siya nga figure, even naging leader sa naging chief magi sa. So imagine lang kung paano gingamit sa Diyos ang iyaon nga propeta para magka-position pagidya sa amo niya hindi man ni gani iya sang Diyos priesthood ang gina-practice sa mga magi. No? They are an entirely different religious sect or let's say denomination at that time. Yung may araman sila sa ilang nga practices yan. Huh? Ang power ni sa mga magi galing kay very influential sila sa Babylon and sa Medo-Persia empires. Ga-practice sila astronomy, astrology. So little by little makita niyo clue, no? May star, tapos nakita nila ginsunod nila because amo na ilang occupation. They do science, no? Fire worship.
Kaya mo na ang ilang religion, may ginapatihan silang halayo ulit sa langit, mga animal sacrifices man sa altar, ang ginakaon sa mga worshippers, same gate sa Levitical priesthood, the way God established priesthood. May damo similarities. No? Kapati man sila nga may individual judgment before and after death. So, no wonder ka. No? I mean, as early as amo to sa panahon, may mga denominasyon na gali. Of course, ang Diyos naman yung nag-reveal sa amo ni nga Levitical system or priesthood system sa mga Hudiyo. Pero kami mga amo niya, no? If I'm going to speculate, kinubra nila, kinukopya-kopya nila ang kultura sa mga Hudiyo, kinubra man sila sa ilaman. Pag amo man nagyapon ng katabo today, same din na. No, we have the same Bible but different interpretations. Grabe, ni sila ka-prominent sa chimpo ni Nebuchadnezzar, sa korte ni Nebuchadnezzar, bla? No? Pag sa Medo-Persian Empire, naging chief pa against Daniel sa ila. Nga, si Daniel naging chief sa Magi, medyo lain na mensahe si Daniel, prophet from God eh. So, ang kay Daniel, ma-prophesy sa there's gonna be a savior, na maabot, dira nila nakuha ang ideya nga kahit din gamit sa Diyos si Daniel ang mapenetrate ang amo nga system. Tapos si Daniel from God, tina-influensyahan sila sa Old Testament truths kag sa messianic prophecies from Daniel. Tapos ang mga Magi ni nag-merge sila sa Zoroastrianism, pero nadalom naman ang history. These group of people, they deserve respect. Pero ka mga sa simpo nila, hindi ka pwede manginhari kung hindi sila mag-approve. We call them actually kingmakers. Matingala ka nagkadto sila sa Jerusalem, they're looking for the king because they're gonna acknowledge the kingship of this little boy. Mo gina. So hindi sila lawlaw ya. Hindi kaya pwede manginhari without their approval and without their authority. Kapati man sila sa isa ka Diyos, kapati man sila sa angels and demons. No? Mayroon man sila expectations ng Savior, Deliverer someday. Blood sacrifices, no? Mayroon man sila, rely man sila sa supernatural revelation, prophetic authority, pati man sila sa apocalypse. Sa chimpo yung nabata si Christ, ang mga Magi, of course, luglawig ng history, no? 2,000 years ago, maybe, and then, naog. Halin naman to sila sa Parthian Empire. At that time, sa pagkabata kay Christ, amo ni siya contemporary rival sa Roman Empire. So, kung may ara, bala ang Rome ginarespetar nga dako nga empire, amo ni Parthian Empire, tapos dire ni halin ng mga Magi. Mati mayo kay may ginabuild up na ating istorya. So, hindi nila uglaw ang ginahalinan nila nga empire. Okay? Tapos, ang natabo to, ang reason nga agap ngita sila sa hari because sa mo tong time, na-depose ang ilang hari. So wala sila hari at that time. So galayaw sila, kapangita sila hari. Kag amo to nakita nilang star sa Bethlehem. Ito anta karon. Very possible gid nga aware sila sa mga prophecies si Daniel about sa mabalik ni Messiah because you see earlier si Daniel naging chief nila. Nag-influensyahan sila sa mga teachings si Daniel about the Messiah who's gonna come and save his people. Right? So amo na. Tapos yung mga misconceptions, bilang nga 3 kings, hindi to sila 3, hindi man to sila kings. Okay? Pwede grow 3,000. Ano dito ya? It was a whole entourage of thousands of soldiers, hundreds of leaders, and thousands of servants. Samtang nagalakat sila, they actually brought their practices with them. Ay kontakson mo giniyagin lakat nila, gintry ko gitapos. Doon kung nalang kasi Bacolod, hasta sa Jakarta, Indonesia, mga kalayo ang nilakat nila. So it's actually few weeks of travel. Tawa ko sa wali nila survey kay ng imaginable ako nag-lisensya nila sa mga asawa nila. Ang malakat kami danay ano na business trip ni ga? Di ka makadto. Ano na kalawig? Mga 40 days, gano'n nga lakat-lakat ga? 40 days? Sige nga naman ito basa sa mga propesya ni Daniel. Ay mo na, pala mo, hindi ito pagbasa ha, bla, galayaw ka. Sige ka basa sa mga way dito, kundi yung layaw ka mo, no?
So, muna, although uncertain, pero it could range from that, no? Pwede, ang iyang extreme possibility is Bacolod City, Philippines, sa Jakarta, sa Indonesia, ang kalayo sa traffic. Kaya kung basa mo Book of Acts, makita mo na may mga influence pag na sila. So, okay. So, amo to sa ang Bethlehem, amo to sa Herod, amo to ang wise men. Hindi to ya three kings, Hindi to sila three, hindi man to sila kings. Most likely. Kaya yung mga kingmakers, hindi sila glawag yan. Nang hindi na sila pwede maglakat ni sila lang, they actually have battalions of soldiers and servants with them. So imagine na. Alright, ano ang verse 2 naman niya? Saying, where is he who has been born king of the Jews? Kaya nakita na mo na yung star when it rose and have come to worship him. Diin na tong hari nga na bata, kaya nakita na mo na yung star mo worship kami siya. Okay? So, ano muna pagpaminsan ang verse 2? Most likely, pag-abot nila si Jerusalem, wala sila yung kabalo yung nasa Bethlehem na bata si Christ eh. Pero may nakita na sila yung star, naging sunod-sunod nila. Uy, may star, sundon tabi. Amo na ang brand nila. So most likely, pag-abot nila si Jerusalem, di pa pamangkos sa mga tao, hindi ang hari ng bata. Yung ibang guro ng mga peasants. Mali ko man yung kundi yung sino bata, yung namin mga hari man. Diba? So, in laban-laban, naglayaw silang sige sila pangita sa hari. No? Kag isa pag yung misconception, si Jesus, eh di ba sa three kings, amo na si Jesus ara sa manger, newborn, amo na ang tradition sa Roman Catholicism maging purga sa aton ba? Actually, 2 years old to si Jesus, Gulang-gulang ng gamay kay Levi, gatigang laga na to. Bisita nila, kag wala to sila nagbisita sa manger, nagkanto sila sa balay ni Maria ug ni Joseph. Nila. So, hindi baby si Jesus, hindi to tatlo ka hari, kay hindi man sila mga hari. Manas ang clarify tatanay. So, amo to, sige sila pangita sa ining bata nga hari nga okay. Verse 3, when Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him. Ang trouble, di ba? Paranoid naman isa. Imagine na, makita mo ang imo nga rival empire, perting batalyon sumulod tapos ka pangita hari. Di mo ba't sa gan Herod pinamatay itong pamilya, ganin na threaten na yung kingship. So, utok ni Herod, papraning naman sa Tribulis ni Hari, piling nga bago, yung batalyon, sumulod o. Huh? Ano na ipapraning naman sa ano naman yung himuon niya. So, most likely, ang tendency, patso niya naman to si Christ, di ba? Like what is always done before, even his close relatives, family, asawa, kabatang, pinamatay, at tungod lang, hindi gusto ma-threaten ng iyang pagkahari. So, sa nabatian ni Herod, gini mga piyak to nga empire, nga rival empire, nagkadto just to find this king of the Jews. Nalain sa ikit, siyempre, siya yung king of the Jews eh. Siya yung nag-assume sa mga title. At paranoid. Verses 4 to 8, and ginassemble yan tarang nga chief priests, ang tarang nga scribes. He inquired of them kung diin bala mabata si Christ. Ang balman niya sa mga, kasi syempre, mga scribes, mga priests, kabalo nila sa Old Testament eh. Actually, sabat nila si Herod. Amo ni Sero, Micah 5:2, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Kabalo man sila gilis sa sabat, no? After na nabalaan ni Herod nga sa Bethlehem, ginsomon niya ang wise men secretly, no? Maybe ang ginimo niya since kada una sa batalyon to gipatawag ilang medyo mga leaders kure meeting sa iya. No? Gipamangkot siya gid gina-certain hindi kung ano oras or saan o nag-appear ining star. Amo na ang gin-inquire sa mga wise men sa secretly meet niya. And ginpadala niya sa Bethlehem, di ba gipamangkot niya ang mga chief priest din mabata ni nga mo ni sa Bethlehem sir. At itaw gatong wise men meeting kami sila kay pakadto to sila. Balo ko mga ban Herod. Go and search diligently for the child, verse 8 sa Matthew chapter 2. And when you have found him, bring me word. Bakit anyo sa pabal ako kay para maka-worship mo ko siya. Yeah. Do ka sasap, suspicious. And I added the note here. I think what's important to notice here, mga teachers, mga scribes, and religious leaders, ang mga time, kabalugin sila sa prophecy. But they didn't care. It seems like the wise sila labot, wala pa si Herod nagpa-planning, wala pa sila yan nagkuhan. They had the same source as the Magi. But they didn't care. No?
One could say nga hubog sila sa power nila sa leadership, they're no longer interested or they lost faith sa hari nga maluwas sa ila. You could say that. Okay. Verse 9 and verse 10. After listening to the king, okay, huwag takabalo kung ano naman tong mga kaplastikan yung pinangwakal ni Herod sila, no? Hindi ako pangitaan yung mag-worship dito yan. Siyempre, king na iya mo. Piratiguro nga ate kasi mga wise men naman, no? Sumala ang tinikro kasi mag-ira, nagulpi ako. No? After listening, kakadlaw ko sa terminology ni Matthew, after listening, ang silingon niya, may istoryana, ganyan nga natabo ya. Hindi ya simple lang yung istoryana yung dasik. Ang silingon, nagwali ito si Herod, sila sa marantanan naman ng kalokohan. Then naghalina sila from Herod, and behold, the star that they had seen, ang nakitaan nila nga star, when it rose, went before them until it came to rest over the place where the child was. No, explain ta na ko na sa klase nga star. So bali, after nila storya kay Herod, nakita nila nga ang star, nag-una sa ila gamay. Bali, nag-idog lang star, nag-idog, tapos nag-stay ang star sa kung diin na bata, si Christ. Amo na sa basically natabo, nag-stay ang star. Tapos verse 10, when they saw the stars, nakita nila, they rejoiced exceedingly with great joy. Imagine na kami naglawag sa lakata, lipay tayo nga rin ng star. So let's go find the King of the Jews was born. So, paano tayo naintindihan ano ni isang Star of Bethlehem? Nag-exist naman ito bala? Well, of course, ang balay sa Biblia, no? May mga few characteristics na makita sa Gospel ni Matthew, no? Anong number 1? Pag-utos siya nga star na nag-appear. Hindi ito siya star yung adlaw-adlaw na makita sa same position or mga constellation. Hindi na siya amo na nga star. It was a star that just newly appeared, no? Okay, amo na sa verse 7, then Herod summoned the Magi secretly and ascertained from them the exact time when the star had appeared. Nabot silingon, may time niya nga nagwa niya nga star yung wire na siya nga aral na sa daan. Kahit hindi na ordinaryo nga star eh. No wonder ka nga, may isa ka parang willing maglakat sa moto kalawig. Hindi na bihapos. Hindi ka ganit kalakat, halin hindi pa kadtuto sa NGC, oh. No? Diba? Mas dalo na po mga kabataan yung tanan-tanan yung mga slaves nyo and everything. So it was a star nga bago nung nagwa, kag ano po ito nakitanta, it traveled slowly through the sky against the star background. Ano na nakitanta. Eh di ba sa verse 8, kita ta na sorry ano tong verse? Verse 9, nakita ta nga medyo nag-una gamay sa ilang star. So gaidog siya, no? Because ang mga magi ni first nila na silatan ang star in the east, no? Nagkadto sila sa Jerusalem, ginmeet sila ni Herod, and they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them. Kaya ang Bethlehem, medyo south sa Jerusalem, kaya mo na yung nakita at na-observe ta sa text, verse 9, ang star ay matamat yung the east, no? In the time taken for the Magi na mag-travel sa country. Ano pa yung last na na-observe? Nagtiner ang star. No? Nagtiner ang star sa babaw sa kundin dampi si Christ na bata. Verse 9, went ahead of them and stood over the place where the child was. Yung popular kong tradisyon is, ang star nag-point out sa very stable kundin na bata si Christ. Pero according kay Matthew, viewed from Jerusalem, ang star nagtinir kundin na bata si Christ, Bethlehem. This is one and only one astronomical object nga nagasatisfy sa criteria nga ginbasa ta sa Matthew nga una nakita nila tapos kinamangkot ni Herod exactly what time niya nakita tapos naggiho matama tapos nagpundo sa but sila nito siya star ya comet ni siya. I believe it's a comet, no? Kung basahon ta ang Matthew ang paano ni Matthew giplastar tanan nga again, nakita sa Magi from where they were, ginsunod nila, o si Herod naman kung sa kung ano niya ng oras or sa saan niya ginadlang nakita. Meaning, comet siya eh. What makes most sense is it's a comet, no? It reappears in the sky and it travels slowly through the sky against the star background. And typically, with astrology naman niya, 1 to 2 degrees per day. Kinagiyam niya. Makadako eh. Tamakayo.
The picture shows how a comet can appear to stand over a place with a long tail pointing the head of the comet to a particular place. So, balibla, di ba ang comet, kita nyo sa mga pelikula, bla. Actually, it's kind of accurate. May dako-dako, may ball of fire, tapos may ikog na sa condense allen, di ba? So, una. Nag-stop sa to, di ba? Nag-stop sa kadali. So, kung insindihon mo ang physics, so most likely, kung diri ka dampig ilang taon law, tapos ang comet ka pa mo na so meaning giisdog to ya, pero sa perspective nila daw wala giisdog. Hindi man pwede ang comet mapundo eh. I mean kung papundohan sa Diyos, of course napundo gina. But since the laws of physics wala got changed and it is fixed, so we can assume na samtang ang comet ka mo na sa perspective sa Magi kapundo, pero actually ang trajectory is straight o diretso. Pwede na. And what's interesting is ang mga Chinese la at this time, grabe sa astronomy. Ang may arat, actually, ancient records sa Chinese history. Lahat na ng China, yari pag siya sa the West, tapos to country Middle East, ari pag ginadialog. Tayo, pag gidya mapa niyo, ari damping Israel, Jerusalem, ari pag China yo. Layo gidya. Pero ma-wonder ka nga, may arat sila historical record, nga sa 5 BC, may comet nga nagamuto. Dito nilaging kwa. Mama-wonder ka lang, din nila yung idea nga sa at the very exact year, kita siyempre may mga disputes na 5 or 4 BC, hindi naman sa mga amo ginawa. Pero ma-wonder ka nga sa around the same time, around Chinese observe some very unique na comet. No? Spectacular comet with a long tail which appeared in 5 years before the birth of Christ. Again, get-explain ta ng 5 BC, di ba? Ligat nga, may atong munghe to nga nagmatomato kayo sang kalendaryo, which kasunod to gaypon subong. Yeah, kung sundon to si Dionysius Exiguus 24 years ago, nabata si Christ, pero actually, based on evidence, medyo advanced gamay. So, amo niyo, nakita nila. Besides, wala ka here. Yeah, that's right. In addition, ang Chinese records ng base sa position niya sa sky, sa niya comment, first appeared from this we know, ang mga Magi ang motong nakita nila. Kita ganit sa mga taga-China. Hindi ko gidya, it's a large one. Kag ang interesting kay sa Paris sa 1855 dumay amo na comet. Ang ilang panawag, Donatis comet. Nga do same na nga do hinay sang giho tapos may ikog tapos nagtider sa somehow. So muna amazing. Hindi ko bla gusto nga basahon talang nila ang mga text ko itabla idea bla sa mga implications since I wanted to give you those boring speech. And then last 2 verses, and going into the house na tutulan na nilang balay ni Maria and Joseph, they saw the child with Mary his mother. Kag ano yung nila, they fell down and worshipped him. So of course, hindi ba kayo isa ka batalyon din sa kabalay, di ba? So, ang select leaders na hindi nagsulod tapos nagluhod, nagdayaw siya. Nagdala sila mga gift like precious gifts. Gold, frankincense, and myrrh. Timing din, no? Kasi siyempre hindi manggaranon sila ng Joseph. Ito mga ito, kaya medyo may stock sila. Ang bakal nido kag thumpers. Wala pa ito Gcash. So it was, I mean, kung tanong naman economically, na maka-start up man sila ni Joseph and Mary. May negosyo man sila actually. So, after to nila, fall down worship sa King of the Jews na acknowledge na King of the Jews is just amazing. Ato pa yung mga pagano, mga tao, na why sila gani sa Biblia, sila pa to yung nag-acknowledge kay Christ. Ya kamuya nga you have the scriptures all your life. Why nyo nakitaan? No, what are you doing? No? Nga kaya bukan mga Biblia nila, why ka mo gatuwa sila pang basa nyo, mayo pa itong mga unbeliever, no? Exert effort. Nag-usik, hindi man usik, no? Nag-invest resources. Kasi bro, ano bro, makita ko sa believer, kamito. Uy! And it's actually one amazing thing about Bethlehem, na mention ko, di ba si Ruth? Ang tribo na ni Ruth, so mga pagano, ganyan like child sacrifice, ang mga ganyan, pero ma-wonder ka nga si Ruth, ginpakasal niya sa San Diyos kay Boaz, which is a rich Israelite dude, no? Tapos grabe, ang makita mo lang gaw sa Diyos, as early as Old Testament, masiling ka nga pintas pa to ang Diyos, tapos kung grace, hindi ang grace ng Diyos, wala nagkakambyo.
kita mo paggamit ya sa Ruth nga tiga na pero ginagamit ya para makapakasal to kay Boaz. That is an example na ang Diyos i-convert ya bisan sino kung gusto ya bisan ano ka pa. If God predestined you to be saved before the world was created, you will be saved bisan halin ka pa to sa mga kanibalo. Actually, yeah, it's actually interesting because si Paul Washer may muna nga testimony. I have seen cannibals, prostitutes being converted to Christ and give their lives for Christ. Imaginable? From eating human flesh to actually dying for Christ. No, it's just a power that is somehow beyond us. Hindi tayo imagine niya kay gamay lang ganyan nga puto isang tiyan hindi tayo magsigba, no? We will find out in next week kung nga verse 12 oh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country. Kasi kailangan do banda. Diba? Ginatikatex lang ni Herod. Ang ginpadamgo sila sa Diyos eh, nga hindi nakamutong balik. Kay laing dito yung iya nga tuyo, iya hindi. Balang balit na yung patay ito, laing dito yung galaw iya, no? Kung makita mo, God worked His way to protect the child. Ipatsyon din sa Herod eh. Kill gito yan. Ang matong point actually kung ano tapos. Sila kill gito yan. Kill ganing kugilingon niyang kabataan. Kabatak pa nga hindi kilala. No? Ang passage tanging ito na nag-discuss ang visits ng wise men to Jesus. Nag-provide sa historical context ng Bethlehem, Herod the Great, and the Magi themselves, hindi sila halin. No? In origin. Ilang knowledge ng Jewish prophecies, in-explore ta, and in a journey to find the newborn king of the Jews. Journey, the literal journey. Like the way the Roman Catholic tradition sings it, three kings. So ka wala, kagidlay diyan, three king naman. So tatlo ka hari, may corona, kasakay sa camel na muna, nagkanto kay Jesus, no? It's weird. But kung hindi na naging panguwa, of course, yung mga old art history. Mga drawings ng mga tao to ginimo ni religious one. Muna, we also explore the natures ng star na nag-guide sa ila, no? Ano nga paunda? Ang pagkasoberano sa Diyos sa kaluwasan, ang story ka demonstrates ang kung paano sa Diyos tinatagpo tanan bala in bringing even the Gentiles, no? Even not His own people, wise men, to worship Christ. Grabe pag-emphasize nga ang salvation niya hindi niya limited, hindi siya legalistic, but it's all grace. Ang importance ng scripture, kaya yung scripture mga nag-guide sa mga Magi na matutunan nila si Christ. No? It was messianic prophecies, maging tagpo nila sa astrology na natutunan na si Jesus. Grabe nga, crucial nga role sa pulong sa Diyos pag-reveal sa mga plans and guiding His people. Kita mo ang pag-worship sa Magi, falling down and worshiping Jesus. Ang pagbalikan tablang history, these people are kingmakers. Hindi kanila pag i-approve na king kung hindi ka basta-basta ya. Pero ito, gulang-gulang lang kay Levi, ganyan lago. Ito kabalo siya mga taping pa to si Jesus during that time. Pero nagluhod sila nag-worship. You see? Amazing. So yeah, we must, number one, seek Jesus. Pisanan, tagidya guys, ang pagpangita kay Jesus every day in our lives. I mean, compare mo ang imo nga kabuhi sa mga Magi, wala ka pa to yung labot sa among willingness at discipline. Traveled a great distance, persevered in their search. May sa idea na mangkot-mangkot, pas sila ganit pagabot nila, amot sila ngon yan, no gidya, sugal gidya. Pursue a deeper relationship with Christ with dedication and persistence. Iti siyempre niya, wag mating wagit na punggan ka eh. So, what are you gonna do? Focus gid sa kung ano yung imo calling. As tanan-tanan tabi as Christians may calling kita eh. You don't have to be a preacher, you don't have to be a theologian, you don't have to be a genius in this. You're just read Greek, Hebrew, may calling tayo. So we have a calling and we have to be consistent in it, even if it's just as a start, showing people that you're actually a believer of Christ. Tutuman mo na because arat yan great reward. Anything else aside from that are just temporary pleasures that's only gonna bring you heartache.
in the long run. Amo na gani ay nag-ano-ano ko to ya. I disgrace the name of Christ. Yeah. I-recognize na gid sa kabuhi tayo yung pagkahari ni Kristo, no? Challenge siya kinakagalingon ta every day to submit to the authority of Christ tanan-tanan ni areas kabuhi ta. Mo ginada. No? It's easy to say, but it's really painful and terrifying to do. But that's beautiful because ma-depend kay. Ma-depend kay Kristo, the true King of Kings. No? And then offer your best to God. No? I mean, gusto ta i-pattern sa madya ito. Not only you seek Him diligently, not only you recognize His kingship, but you also offer your best to God. Ang best to nga nila yung ang gold, frankincense, and myrrh, mo to yung maka-assume ta safely nga mo to yung best of products nila silang empire. Offer nila kay Christ. So yeah, we must also do that. No? Offer our best to Christ. If you think there's an opportunity to honor Christ sa amuning nga life, sa amuning nga pansabuhay ko, do it. Do it. Purahan na. How do you enjoy, how do you actually experience trusting God if you don't have anything to trust God about? Ano kapos ang taran, easy going lang. Tingin ka daw pinagsalig, no? Mula sa tandaan ta. Well, ang story sa Madja, actually, wala man it doesn't tell us kung bala ano ginaginhimo nila sa pagkakita nila kay Jesus. What we know was, nagluhod sila, nag-atag gift to worship, but we don't know if they even asked for the baby's name. Did they ask, ano ni ngalan sa inyong anak? No, what is the name of this king? Did they know nga pangalan sa King Jesus means will save his people? We don't know if they knew that. Why not na-record ni Matthew eh? Why not nakabalo if they inquired, no? Did they put their faith in that king for their salvation? Why man takabalo? Did they actually repent of their sins? Why man takabalo? But we should, no? Obrahon ta ang why ta nakita ang inobra nila. We should strive to know God's word more. We should strive to know who Jesus is more, what He has done. Ay kung biskan mag-alam-alam pati din sa Biblia, kung why mo lang nisa naga-resulta sa pag-inulso at pagtuo, may paway na lang ta nag-bibulsad eh. Ay kung morto-morto mo lang tayo ano ta, no? I mean, what are we doing with our lives, with our time?